ating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang iba kundi si Attorney Jimmy Bundok. Attorney, napakaingay, napakainit ng pagmamahal ng mga Pilipino sa pamilya Duterte, lalong-lalo na kay Tatay Digong. Ano ang mensahe na gusto nyong ipaabot sa ngayon sa bilyon-bilyon, hindi lang dito sa Pilipinas, sa buong mundo, Attorney? Pangulong Duterte at sa buong pamilyang Duterte, wala po kaming masabi kundi ang magpasalamat sa inyo dahil binago ninyo ang Pilipinas. Pangulong Duterte, nung una po tayo nagkakilala, ang sinabi niyo sa akin, more than 10 years ago, ang sabi niyo sa akin, Jimmy, magkaibigan tayo. Ngayon po, pinaninindigan ko po yung ating panata na yun sa isa't isa. Magkaibigan po tayo, and my gift to you, ipaparinig po natin sa buong daigdig na ang Pilipinas, Duterte pa rin. Hindi lang Pilipinas, buong mundo. Buong mundo. The whole world. We have to speak in English so that they can watch this. No, the whole world realizes that the ICC has no jurisdiction over the Philippines. We are a sovereign state, and that we, as a global community, have to stand up against the legal wrongdoings of a very select few. The Philippines is a sovereign nation, and we will fight to the death to defend the Philippines. Parang halos iisa ang tanong ngayon, Attorney. Ano yung mensahe na ipinapabot ngayon ng milyon-milyong mga Pilipino na nagmamahal para kay dating Pangulong Duterte? Luntian na ang buong daigdig. Luntian na. Luntian na because green is the color of life. Because we want to give our lives to this cause. Not just to the Duterte name, but to Philippine sovereignty, na nagkataon lang na si Duterte lang ang may lakas loob na ipaglaban. We are of the color green tonight to remind the world that the Filipino life is alive, it's breathing, and is sovereign. Sabi nga nila, ang kulay ngayon ng pagmamahal ay berde na, hindi na pula. Ay, matagal na. Kasi yung pula, matagal nang nabasag ang pula. No? So kaya berde na ngayon kasi si Pangulong Duterte tsaka ako, green-minded talaga kami. Green-minded, hindi yung iniisip nyo. Because life is most important to us. Attorney, last na lang mga kapartner, no? Dahil sa sobrang ingay ng crowd natin dito, sabi ni Pangulong... Meron pa sa baba. Oo nga eh. Doble nito. Meron pa sa baba actually. Sabi ni Tatay Digong doon, hindi siya nag-declare ng martial law para talunin ang drugs, criminality, and oligarchy. Ngayon, hindi kinakailangan mag-declare ng people power, pero kitang-kita ang maraming tao na nagmamahal peacefully para kay Tatay Digong. Because President Rodrigo Duterte believes that the government belongs to the people. Therefore, the declaration, hindi naman siya nakaupo na. Declaration does not have to come from the President. The people themselves, by direct initiative, can act. And I mean in a very peaceful way. Ang Pilipinas ngayon ang mag-isa nang isusuheto ang pamahalaan na ito. Attorney, sino-sino ang mga kasama natin ngayon? Nandiyan na po si Senator Raul Lombino, nagsalita na po. Si Congressman Marcoleta is on his way. And the other senatoriables ng PDP Laban Straight are in satellite. Or, well, hindi satellite. Kumbaga may kanya-kanya pong mga rally na dinaluhan just to make sure that we are all represented nationwide. Wala man tayo sa pagkakataon na makabisita personally sa The Hague, Netherlands. Anong gusto nyong ipaabot na mensahe para kay Tatay? Una sa lahat, tinatrabaho ko na yung visa ko para makapunta sa Netherlands. At makuha ko man yan o hindi, hindi ko po purpose ngayon yung personal na makita siya ganun. Ang gusto ko, mapabuti ang kalagayan ni Tatay Digong. So I wish for him the normal wishes of good health, happiness, no, lalo na on his 80th birthday. Pero more than that, for him to feel sincerely
yung beyond politics, for him to feel na nagpapasalamat ang mundo kay Pangulong Duterte for holding on to that small hope na pwede pa rin magkaroon ng tuwid na gobyerno somewhere in the world. Attorney, mga kapartner, last na lang talaga. Malaki ang issue ng political persecution sa panahon ngayon. Ang pinagdadaanan, nauna nang dumaan ang SMNI, nauna nang dumaan sa ganitong klase ng panggigipit si Pastor Apollo C. Quiboloy, and now the former president. Ano yung nakikita mo na scheme na ginagawa ngayon ng gobyerno sa usapin ng kapangyarihan? Pumunta tayo kay Ronald Reagan. Si Ronald Reagan nagsabi that democracy is something that you, of course I'm paraphrasing, no? Is something that you fight for every day. Hindi po yan na porke nagkaroon ka na ng constitution, sure na yan democracy. And subsumed in the concept of democracy is human rights. Kaya pag nakakita po kayo ng talagang nagdi-deprive sa atin ng ating mga basic na karapatang pantao, lumaban po tayo. Sa pamamagitan nito, huwag po kayo magpatahimik. Yun lang po, huwag tayo magpatahimik. Sana kung marinig niya itong interview ito, ay gusto kong ipaabot sa kanya na sa birthday niya ay maraming tao ang nagpapaabot ng greeting sa kanya na sana'y wag siyang masyadong mag-isip kasi alam ng mga tao na may problema ang kalusugan niya. Nakikita naman nila na medyo mahina siya. Kung uupo at tatayo, merong umaalalay. Yun lang muna ang gawin niya habang inilalaban natin yung legal aspect ng kanyang pagkakapiit sa Netherlands. Alam naman nating mananalo tayo sapagkat wala ng jurisdiction ng lintik na ICC na yan, maniwala ka sa akin. So yung mga tao all over the world, nagse-celebrate sila, hindi dahil sa masaya siya sa nangyari. Kung hindi nagse-celebrate sila sapagkat muling napatunayan nila, ang Tatay Digong talaga isang matapang na leader. Kahit ganyan ang kalagayan niya. Kahit mag-isa siya, inilalaban niya alang-alang sa kanyang bansa. Kaya kung naririnig niya ako, bagamat malagi niyang sinasabi sa akin pagka kami nagkikita, alam mo, Dante, sabi niya, talagang bilib ako sa'yo. Maski sa public sinasabi niya eh. Pero Mr. President, itong sasabihin ko sa'yo, sa totoo lang, mas bilib ako talaga sa'yo. Ayan. Thank you. Thank you.